Ay, ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Naglabas ang Malacanang ng Octa Survey na sinasabing mas marami na ngayon ang pro Marcos kaysa sa pro Duterte. Ang nakakatawa, yung reaksyon ng taong bayan dun sa announcement na iyon. Halos 30,000 yung nag-react, 29,000 natatawa at hindi naniniwala. 'Di ba? So, kalokohan talaga yung survey na yon. Anong patotoo diyan? Yung tingnan niyo na lang yung reaction ng taong bayan doon, 'di ba? Pangalawa, yung nagpo-post ng tama yon and suporta sila sa Pangulong Marcos and everything. Pansin niyo yung profile. Matatalino naman yung mga Pilipino. Ngayon kayo makakakita ng troll accounts and troll army. Yung ang muka bayani o hindi naman totoong tao. Tapos pag pindot nyo, ang dami sinasabi, mabuhay ang Marcos administration, anak ng ganun-ganun. Pagtingin niyo, lock profile, 'di ba? Kaya naka-lock profile 'yan para hindi nyo makita na walang history yung account na 'yon, 'di ba? Walang naging post, walang naging matagal na ginagawa sa Facebook, 'di ba? So, dito tayo sa Pilipinas, social media capital tayo ng mundo. Lampas 80 million yung nasa social media araw-araw. Matatalino tayo pagdating sa social media. Alam natin kung sinong troll at sinong troll army, 'di ba? Yung nagre-react na 1,000 na yes, magaling ang Marcos administration. Tingnan ninyo. Pag paulit-ulit ng salita sa isang thread, tapos fake yung picture, wala, hindi picture na isang tao, tapos nakalagay lock profile, troll account yon, peki yon, di ba? Ang kinakatakot nila, yung 29,000 na nag-react na sinasabing hindi sila naniniwala dun sa survey na mas marami na yung pro Marcos ngayon, mga tunay na kababayan nating Pilipino. Talagang naninindigan para sa kung anong katotohanan, naninindigan para sa Pangulong Rodrigo Duterte, naninindigan para sa pangalawang Pangulo Sara Duterte. Kaya tayo sa Duterte Youth Party List, kasama po kayo. Tayo ay naninindigan ng buong tapang kasama si Vice President Sara Duterte, ang ating most voted national leader sa kasaysayan ng bansa. And until today, she is the most trusted leader ng milyong-milyong Pilipino. So tayo sa Duterte Youth Party List, hindi natin sila iiwan. Alam nyo, merong 63 na party list sa Kongreso. Isa lang ang naninindigan para kina Vice President Sara Duterte. Sumama sa kanila sa budget hearing, hindi sila iniwan. Duterte Youth Party List. Party list na bumoto sa SMNI, kasama ni Davao City Congressman Pulong Duterte and former President Gloria Arroyo. Duterte Youth Party List uli. Kaisa-isang party list na lumalaban sa mga makakaliwang grupo at sa NPA sa ating bansa. Kaisa-isa, Duterte Youth Party List uli. Kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa mga rapists, kidnapper, mamamatay tao, drug trafficker, at mga kurakot at plunderer. Kaisa-isa, Duterte Youth Party List pa rin po. So, ang masabi ko sa inyo, bakit tayo nakikipag-away? Yung sa SMNI, 4 lang kami na opisina sa Kongreso na talagang nanindigan para sa SMNI. Bakit ganon? Bakit nung budget hearing ni Sara Duterte, ako na lang ang nandun sa likod ni Sara Duterte, naninindigan tayo para kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi natin sila iiwan dahil ginawa nila ang gusto ng milyong-milyong Pilipino. Sila ang lumaban sa kriminalidad, sila ang lumaban sa NPA, sila ang lumaban sa mga drogista ng 6 na taon na ang Pangulong Duterte hindi man lang inattempt i-extend ang sarili niya. Basta sabi niya, ako matanda na, ito 6 na taon ko bilang presidente, gagawin ko lahat para sa ating bansa. 'Di ba? Ginawa niya. At ibinoto ang Vice President Sara Duterte ng mas maraming Pilipino kaysa sa Pangulo.
Mas marami ang boto ng Vice President Sara Duterte. Pinakamaraming boto sa kasaysayan ng bansa. Kaya ako naniniwala, kahit na sinasabi ng mga kongresista, sasabunin ka namin kasi kami ikinatawan ng bayan. Sasabihin kay Vice President Sara Duterte. Binoto lang sila ng ilang libo. Tapos kung makabanat sila sa most voted national leader ng bansa sa kasaysayan ng Pilipinas at sa most trusted leader ng bansa na ang nakuha ay milyong-milyong boto, 32 million, mas marami pa sa nakaupong Pangulo ngayon, kinakatawan yan. Yan ang kinatawan ng sambayan ng Pilipino. Si Sara Duterte. Di ba? Tapos sasabunin nyo ng ganon? Babastos-bastosin nyo ng ganon? Abay, sinasabon nyo, binabastos nyo ang sambayan ng Pilipino. Sasabihin pa ni Raul Manuel na makakaliwa, hindi nagpakita dito ng 17 oras. Betrayal of public trust yan. Pwedeng ma-impeach yan. Betrayal of public trust. Ang public trust ay nasa Vice President Sara Duterte. Ang tiwala ng publiko, public trust, ay na kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Kung merong betrayal of public trust dyan, yun yung sina Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List, si ACT Teachers Congresswoman Franz Castro na convicted, na nagdadala ng kabataan sa NPA area, ito si Gabriela, Congresswoman Arlene Brosas, kunyari, karapatan ng mga kababaihan, yun naman mga kababaihan na NPA dati na naghahasa ng commander nila, hindi naman nagsasalita, di ba? Yan ang betrayal of public trust, mga kaalyado ng NPA sa Kongreso, pinopondohan natin, sinesweldohan natin, tumutulong sa pagpapabaksak ng gobyerno, sa pagpatay sa mga tropa ng gobyerno, mga pulis at sundalo, at sa pag-recruit sa ating mga anak, apo, pamangkin, at kabataang Pilipino para mamundok. Yan ang betrayal of public trust. Hindi natin sila sinweldohan at pinopondohan para gawin yan. I-recruit ang mga kabataan sa NPA, pabaksakin ng gobyerno at pumatay ng mga pulis at sundalo at tropa ng gobyerno. Yan ang tunay na betrayal of public trust. Diba? So tayo po sa Duterte Youth Party List, hanggang ngayon, hanggang sa susunod na henerasyon, tayo ay naninindigan para kay Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte. Nagpapasalamat rin tayo sa endorsement ng Pangulong Rodrigo Duterte para sa Duterte Youth Party List ngayon pong 2025 elections. Wala na tayong kailangang ipangako. Sa 28 years ng pagkakatanggal ng anti-NPA law sa Kongreso, ang kaisa-isang nagbalik ng anti-NPA law, anti-subversion bill sa Kongreso ay Duterte Youth Party List, Congresswoman Cardema. Ang kaisa-isang nagbabalik ng death penalty bill para sa mga kurakot, rapist, mamamatay tao, kidnapper, drug trafficker, tayo lang rin. Duterte Youth Party List, Congresswoman Cardema. So, tayo, sinasabi natin kung ano yung gusto ng taong bayan. Hindi tayo boses ng kung sinong ibang politiko. Boses tayo ng taong bayan. Nag-iisang boses ninyo sa Kongreso na nakikipag-away sa NPA. Nag-iisang boses ninyo na gusto ibalik yung death penalty para sa mga kurakot. Sinong ibang magsasalita nun? Wala. Duterte Youth Party List lang. Kaya kami ay nagpapasalamat sa inyo, sa ating mga supporters, sa ating mga followers. Kung yung iba kumukuha ng lakas mula sa korupsyon, kumukuha ng lakas mula sa sulsol at dagdag na pondo mula sa Malacanang at sa Kongreso, kami ang kumukuha ng lakas mula sa inyo, mula sa ating samahan, mula sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte, at sa ating paniniwala na tayo pag nagsama-sama kaya natin ipaglaban ang ating republika, ang ating bansa, ang ating susunod na henerasyon mula sa kriminalidad, mula sa droga, mula sa recruitment ng NPA sa ating mga anak, apo at kabataang Pilipino. Muli po, ito po si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Nagpapasalamat po sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating mga supporter dito, dahil kayo lang ang nagbibigay ng lakas ng loob sa amin
ipagpatuloy ang laban na ito at laban ng Pangulong Duterte, laban ng pangalawang Pangulo Sara Duterte, laban nating lahat ng sambayan ng Pilipino. Muli po, maraming salamat po.